Kumusta mga ka-farmers? Ang ginagawa natin ngayon ay ang pag-sizing sa ating na-harvest na mga itlog. So ngayong araw, meron tayong na-harvest na mga 144 na itlog. Medyo bumaba ngayon ang ating harvest. Bumaba ng mga halos 20, halos 20 na itlog ang binaba dahil kahapon more than 160 yung na harvest natin. So yung iba nito ang mga na harvest namin kahapon. So ngayon 140 something lang yung mga na harvest natin. So ang ginagawa natin ay i-sizing natin. Merong nasa small, medium at saka large. Ginagawa po natin ng pag-sizing dahil para ma-identify natin kung magkano ang ating binta per size. Yung small, iba ang presyo. Yung medium, iba din ang presyo. At yung large, iba din yung presyo. Kaya ginagawa natin yung pag-size ng itlog para mabinta natin sa tamang halaga ang mga na-harvest nating itlog. Ang pag-sizing medyo nakakaantok, lalo na kung marami ang itlog na na-harvest. Kaya kailangan talaga matyaga sa sizing, pag-identify kung anong bigat or laki ng itlog. So ginagawa natin, meron tayong digital digital scaling or digital na timbangan para ma-identify natin yung kung ano yung small, medium, large, at yung meron namang mga pakunti-kunting mga extra large. So ito yung mga ginagawa namin. Halos araw-araw to na gawain after harvest sa galing sa poultry. So bago ito i-scaling or i-sizing, linisin mo na yung itlog kasi merong mga dumi. Kaya ito ang una naming ginagawa bago titimbangin. So kalimitan merong ding mga damages o merong mga na basag na itlog. Kaya sa pag-sizing dito rin natin i-identify yung mga medyo may damage na itlog. So ganito po ang pag-sizing ng mga itlog. Itong aming layer farm, konti lang, backyard lang ang aming poultry farm. Sa likod lang ng bahay namin nilagay yung aming mga layer na manok. So araw-araw ito ang aming inaalagaan, pinapakain, pinainom, linisin yung mga dumi nila sa poultry house. So ito talaga yung mga basic na gawain kapag tayo ay nagpo-poultry. So sa pagpo-poultry, okay naman yung kita. Kung wala kang ulam, meron ka ng itlog na maluluto araw-araw. Yung kasama namin dito,
Si Kinkin, siya din ang nagpakain at nagpainom at naglilinis ng aming poultry. Kasama din kami sa pagtrabaho. So marami kami dito tulong-tulong, buong pamilya ang nagtulong-tulong para ma-manage itong munting layer farm namin. So salamat sa suporta, salamat sa mga nanonood at nagko-comment. Sana i-like nyo at i-share at subscribe sa ating munting channel, sa pagsuporta natin sa ating agrikultura, sa ating pagmamanok, para patuloy tayong bigay informasyon tungkol sa pagmamanok. So mga ka-farmers, please like, share and subscribe sa ating mga upcoming videos na i-upload. I hope patuloy ang ating suporta sa agrikultura at sa pagmamanok, dahil ito isang mahalagang aspeto sa ating buhay, ang pag-produce ng mga pagkain sa ating pang-araw-araw na panghanap buhay. So nagpasalamat ako sa suporta sa mga tao na sumusuporta sa ating munting channel na ginagawa para vlog or pag-document sa ating mga pang-araw-araw na gawain dito sa aming munting farm. At maraming salamat, at hanggang sa muling upload ng ating mga videos.